Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ay pinapakita dito at ibinibigay sa atin si Jesus bilang mabuting pastol. Siya sana ang ating maging gabay, lalong-lalo na sa panahon ng pagpili ng ating mga leaders ng ating pamahalaan upang tayo ay magkaroon ng masagana at buhay, tunay na buhay na naaayon sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winiga ni Jesus, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila mapapahamak kailanman at walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay higit sa kanilang lahat at walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. Ang Ama at ako ay iisa. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang kinabukasan, ito ay yung pag-unlad, kaligtasan, tagumpay, at pagbagsak ng isang bansa ay nakasalalay sa isang pinuno. Ito rin ay doon sa mga iba't ibang organisasyon o grupo, sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, sa simbahan at kahit sa isang pamilya, nakasalalay lagi ang kinabukasan sa isang pinuno. Minamahal ko mga kapatid, kung ganun pala na napakahalaga ng pinuno, dapat lamang sa ating pagpili ng ating mga leaders o pinuno, ay pipiliin natin yung mga karapat-dapat na siyang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Alam natin na ang lahat ng mga pinuno, mga politician, bago sila maihalal, ay nangangako ng napakaraming bagay. Security, kaligayahan, kaganapan, kaunlaran, ang lahat ay papangako nila. Subalit ang lahat bang pangakong ito ay matutupad? Kaya tayong lahat ay dapat maging matalino sa pagpili ng ating mga pinuno. Minamahal ko mga kapatid, napakahalaga sa atin dito at sa Pilipinas sapagkat tayo magdadaos ng ating eleksyon. Sa Banal na Ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon ay siyang nagpapahayag sa atin na siya ang mabuting pastol. Ito ang tunay na leader. Ito ang mabuting pastol na magbibigay ng kasaganaan, ng magandang kinabukasan sa lahat ng tao. At kung tayo pipili ng ating mga pinuno, napakaganda na ang Ebanghelyong ito ay pag-aralan natin. Bigyan natin ng reflection. Sapagkat ang bawat isang mamamayan, kahit mga leaders o mga politician, ay dapat dito magsimula sa halimbawa ng isang mabuting pastol. Sa Banal na Ebanghelyo ngayon, ang pangako ng ating Panginoon na mabuting pastol ay napakaliwanag. Sinasabi niya, binibigyan ko ang aking mga tupa ng buhay na walang hanggan. Sila ay hindi mapapahamak kailanman at hindi sila maaagaw sa aking kamay ninuman. Ito'y napakagandang pangako, minamahal ko mga kapatid. At ito'y higit sa pangako ng lahat ng mga politicians o leaders ng lahat ng mga bansa. Isa-isahin natin yung pangakong yun
at siyang maging gabay natin. Ang unang pangako dito ng ating Panginoon, binibigyan po sila ng buhay na walang hanggan. Nang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay yung buhay sa kabila hanggang sa piling ng ating Panginoong Diyos sa kalangitan. Ang mga pangako ng lahat ng mga leaders natin ay buhay lamang dito sa daigdig na ito. At ang buhay na ito ay nagwawakas sa daigdig na ito. Hindi lahat pangako yung ganap na buhay. Samantalang ipinapangako ng ating Panginoon ang mabuting pastol, yung ganap na buhay. Sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 10 verse 10, ako ay darating upang magbigay ng buhay, buhay na ganap at sagana. At bilang siya ay mabuting pastol, ang ipinapangako niya, isasama ko sila sa isang masaganang pastulan. Hindi niya sinasabing, ibibigay ko sa iyo, kundi sasamahan ko kayo. Kasama ninyo ako sa tagumpay. Kasama niyo ako sa kabiguan. Ito ang pangako o sa kanyang pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Minamahal ko mga kapatid, ang ikalawang pangako ng ating Panginoon, hindi sila mapapahamak kailanman. Ano yung kapahamakan na sinasabi dito? Ang kapahamakan sinasabi dito na hindi tayo mapapahamak ay yung kapahamakan na tayo mawalay sa ating Panginoong Diyos. Ito ang tunay na kapahamakan. Sapagkat sinasabi niya, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Hanggat kayo ay nakakabit sa isang puno na siyang Diyos natin, kayo ay magkakaroon ng buhay na sagana. Kayo ay mamumunga ng sagana at hindi kayo mawawalay sa Diyos kailanman. Ito ang pangako na binibigay ng ating Panginoon. Subalit sa kanyang pangako ito, hindi niya inaalis sa atin yung nararanasan natin na sinasabi nating kapahamakan. Yung sinasabi nating mga pagsubok sa buhay, yung mga hirap, yung sakit, yung kamatayan, ay hindi inaalis ng ating Panginoon. Kahit siya mismo ay nakaranas nito, pagsubok, sakit, kamatayan, naranasan ng ating Panginoon. Sapagkat ito'y bahagi nating pagkatao. Ito'y bahagi ng kanyang pagkatao na naranasan niya. Subalit ang ipinapangako lamang niya, sa lahat ng mga pagsubok at hirap na ito, kung kasama natin siya sa ating pagsubok na ito, kaya natin tanggapin ang pagsubok. Kaya niyang pagaanin ang ating pagsubok. At kaya natin mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na ito, kahit kamatayan, sapagkat nalampasan niya, napagtagumpayan niya, kahit ang kamatayan. Minamahal ko mga kapatid, ang isa pang pangako ng ating Panginoon, kasama ng pagsasabi niya na hindi tayo mapapahamak, isinusunod niya, hindi tayo maaagaw sa kamay ng ating Panginoon. Hindi tayo maaagaw ng kasamaan. Hindi tayo maaagaw ng kadiliman, sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito'y pangako ng ating Panginoon. At hindi lamang ito pangako, kundi ibinigay niya sa atin. Ito ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Ang kinakailangan lamang natin ay yung sinasabi sa banal na Ebanghelyo ngayon. Makikinig tayo sa kanyang tinig. Tayo ay susunod sa kanyang kautusan. At ang lahat ng pangakong ito ay ating makakamtan. Siguradong makakamtan natin. Hindi tayo mapapahamak. Sapagkat kung tayo ay makikinig sa kanyang tinig, tayo ay susunod sa kanyang kautusan. Itong tinig na ito ang magiging proteksyon natin sa kapahamakan. Itong tinig na ito ang magbibigay sa atin ng gabay
upang tayo huwag mahulog sa kapahamakan. At ang tinig na ito ang magiging lakas natin upang hindi tayo maging maagaw ng kasamaan. At kung tayo sa lahat ng ito ay patuloy na susunod sa tinig ng ating Panginoon, doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Minamahal ko mga kapatid, sana ang mabuting pastol ang maging huwaran o dapat tularan ng mga leaders ng lahat ng mundo. Kaya nga sa ating panahong ito ng halalan sa Pilipinas, sana ang banal na ebanghelyo ngayon ang maging gabay natin. Gabay natin at itatanong natin sa ating sarili, sino sa mga politicians na ito, sino sa mga kandidatong ito ang tutulad sa halimbawa ng mabuting pastol? Tingnan natin at suriin ang kanilang buhay. Suriin natin ang mga halimbawa nila. Suriin natin mabuti ang kanilang pinaplano para sa atin. At huwag lamang dahil tayo nabigyan ng pera, dahil sila'y makapangyarihan, dahil sila'y popular, dahil sila'y mayaman na may maibibigay ng pera sa atin at patuloy na bibigyan tayo. Ito ba ang magiging daan upang piliin natin ang mga leaders na ito? Minamahal ko mga kapatid, ito'y taliwas sa halimbawa ng mabuting pastol. Sana ang mabuting pastol na ito ang maging gabay natin na ang ating pinuno ay pipiliin natin dahil sila'y bibigyan ng kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi nila gamitin para sa kanilang pansariling kapakanan upang sila ay yumaman, upang sila ay mang-api ng kapwa, upang sila gamitin nila ito, upang sila ay hindi sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Alalahanin natin ang kapangyarihan niyan ay ibinigay sila mula sa itaas at dapat lamang ang maging gabay ay yung nasa taas ang tinig ng mabuting pastol. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang mga leaders ng buong mundo, mawawala ang lahat ng problema ng mundo. Ang crisis sa buong mundo ay mawawala sapagkat patuloy silang gagabayan ng ating Panginoon. Patuloy silang bibigyan ng lakas ng ating Panginoon upang sila ay maglingkod na tunay sa kanilang kawan. Minamahal ko mga kapatid, sana sa linggong ito, ipanalangin natin una sa lahat ang lahat ng pamunuan ng ating simbahan. Mula sa Santo Papa, sa mga obispo, kaming mga pare at mga diakono. Sana ipanalangin natin na patuloy kaming maging lingkod para sa lahat ng tao. Na kami patuloy na maging tapat sa aming sinumpaang gawain, sinumpaan sa ating Panginoon, na kami ang magiging pastol ng mga kawan at ang pagiging pastol ay katulad ng mabuting pastol. Ipanalangin din natin na patuloy tayo magkaroon ng maraming mga kabataan na sumagot sa paanyaya ng ating Panginoon, na sila ay maging manggagawa sa kanyang ubasan. Ipanalangin din natin ang leaders ng lahat ng bansa, yung mga mahahalal na pinuno natin, na sana ang tularan nila ay ang mabuting pastol. Sana sila ay maging tapat na maglingkod at tularan nila na mag-alay ng kanilang buhay, katulad ng pag-aalay ng ating Panginoon hanggang sa huling patak ng kalang dugo ay inialay nila sa paglilingkod at pagmamahal para sa lahat. At ipanalangin din natin ang bawat isa sa atin na tayong lahat ng mga binyagan na nangako na magiging tapat sa ating Panginoon, maging tapat tayong nakikinig sa tinig ng mabuting pastol at sumunod sa kanyang kautusan,
sapagkat ito ang magiging daan sa atin upang magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan, ng tunay na kasaganaan, at tunay na kaligtasan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa ating pagninilay sa mabuting pastol. Sana ito ang maging gabay natin sa ating gawain. Lalong-lalo na ngayon sa ating bansa Pilipinas na tayo namimili ng ating mga pinuno. Sana sundin natin ang tinig niya at hindi tayo malilihis ng landas. Tayo makakapamili ng pinuno at sana ito rin ang mapakinggan ng lahat ng mga mahalal na pinuno upang sila ay tunay na makapaglingkod sa kawan ang bayan ng Diyos. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong kapayapa. Salamat sa Diyos.